Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 3 patay, 8 sugatan sa salpukan ng truck at jeep sa Isabela. Dating DPWH Engineer Henry Alcantara inilipat na sa DOJ Witness Protection Program. Higit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na sabat sa 3 babae sa Nueva Ecija. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, 3 ang kumpirmadong patay habang hindi bababa sa 8 ang sugatan sa salpukan ng isang dump truck at pampasaherong jeep sa barangay Mambabanga, Luna, Isabela kahapon January 21. Ayon sa ulat, patungong Kawayan City ang jeep at kasunod nitong motorsiklo na nadamay sa aksidente habang papuntang Kabatuan, Isabela naman ang dump truck. Kuha sa video, umagaw umano ng linya ang dump truck dahilan upang sumalpok ito sa paparating na jeep at nadamay pa ang nasa likurang motorsiklo. Kabilang sa mga nasawing pasahero ang isang 19-year-old na estudyanteng lalaki na residente ng Kabatuan, Isabela, 61-year-old na residente ng Luna, Isabela, at isang babae na residente rin ng Kabatuan, Isabela. Kasalukuyan namang nasa pagamutan ng mga sugatang biktima na nakapagtamo ng malalang injuries sa kanilang mga katawan. Hawak na ngayon ng pulisya ang driver ng dump truck na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Inilipat na sa kustodiya ng Department of Justice o DOJ ang sinibak na Bulacan 1st District Engineer na si Henry Alcantara matapos itong mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP ng pamahalaan. Bandang tanghali ng January 21, inihatid si Alcantara mula sa Senado, suot ang helmet at bulletproof vest, patungo sa pangangalaga ng DOJ. Ayon sa ahensya, kabilang siya sa 4 na state witnesses, kasama sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Director Gerard Opulencia, at contractor Sally Santos, na voluntaryong nagsauli ng kabuuang 316.3 million pesos at mahalagang ebidensya kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Kinumpirma ng DOJ na lihim ang lilipatang lokasyon ni Alcantara. Tiniyak din ng kagawaran na handa itong ibalik sa Senado ang testigo kung kakailanganin ng Blue Ribbon Committee. Timbog ang isang babaeng nasa listahan ng High Value Individual o HVI at 2 pa nitong kasamahan sa isang anti-illegal drugs operation ng pulisya sa Barangay Kalipahan, Talavera, Nueva Ecija, Kamakalawa. Kinilala ang suspect na isang 38 anyos na si alias Marie na residente ng Quezon City. Kasama rin niyang dinakip sina alias Christy, 25 anyos mula rin sa Quezon City at alias Julie, 53 anyos na residente naman ng General Tino, Nueva Ecija. Nasabat sa mga ito ang 8 pakete ng shabu na may timbang na 300 grams at may standard drug value na humigit kumulang 2 milyon at 40,000 piso. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.